Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga ganitong panahon, ay usong-uso po yung mga evaluation na tinatawag sa mga nag-e-exam, sa mga estudyante. Ito na yung mga exam week, tapos magsi-sem break na, at dito po yung mga evaluation na tinatawag sa mga opisina. Kapag mayroong quarterly, ini-evaluate na kung kamusta po ba ang performance ng bawat isa. Kung sakasakali po ba tayo po ay bigla ang i-evaluate ngayon ni Kristo, sa tingin nyo ba papasa tayo? Kung ngayon, i-evaluate tayo, kasi lahat naman sa atin ay binigyan ng katungkulan. Lahat po sa atin ay mayroong responsibilidad. Magkakaiba nga lang ng bigat. Mayroong mas mabigat ang katungkulan, mayroon namang tama lang ang responsibilidad na nakaatang sa Kanya. Pero ang tanong, tayo ba ay masasabihan na naging tapat sa ating mga katungkulan? Kasi sabi po sa Ebanghelyo, nagtanong si Pedro, ito po bang sinasabi ninyong paghahanda o maging handa lagi ay para sa amin lang o para sa lahat? Kaya ang sabi, parang ang sagot ni Kristo, dapat maging handa ka. Ganun lang kasimple. Hindi porket hindi ngayon naka-schedule, wala kang gagawin. Minsan yung mga surprise audit, doon tayo natataranta eh. Pero kapag alam mo na araw-araw dapat balanse, kahit anong oras dumating ang auditor, kampante ka at hindi ka mangangarag. Ay ngayon ba, mangangarag ba tayo kasi naghahabol na tayo? Sabi, isa ito sa mga, ang tema nito, para bang sinasabi na anumang oras
kukunin ka na ng Diyos. Anong oras? Anumang oras, pwede tayong mamatay ngayon at haharap tayo sa paghatol o paghuhukom. Karamihan sa atin, kapag pinag-uusapan ito, ayaw natin eh. Tingnan nyo po sample. Sabihin nyo sa katabi ninyo, kukunin ka na ni Lord. Di ba na? Ay, wag. Wag naman, wag. Naku, bakit? Kasi hindi handa. Di ba? Lagi tayong ganun eh. Wag muna, hindi pa ako handa. Tapos sasabihin natin, kasi may mission pa ako. Kasi yung mission mo na dapat noon pa sinimulan, hanggang ngayon hindi mo pa sinisimulan. Kaya pag binigyan ka lang, next month, kukunin ka na ni Lord, ngayon ka magkukumahog. Hindi dapat daw ganun ang ating pag-uugali. Na dapat, lagi nga, pinaggigiitan ni Kristo, maging handa lagi. Kasi hindi natin alam yung eksaktong oras at araw. Mahirap po yung laging nasa huli ang pagsisisi. Ano ba mga responsibilidad mo sa buhay? Na pwedeng, ngayon ba talaga bang, ako bilang pari, nagagampanan ko ba ang aking pagkapari nang naayon sa kagustuhan ng Diyos? O alam ko, isang araw haharap ako sa Diyos, pero hindi ko pa sinisimulan maging mabuting pari. Imbis na makatulong, nagiging pabigat pa. Lahat tayo alipin. Sa harapan ng Poong Nazareno, lahat tayo alipin na pinamamahalaan lang ng mga bagay na para sa Kanya. Kaya ang tanong, pag dumating ba siya, masasabi na tayo ay naging tapat? Di ba po, minsan masipag lang tayo kapag nandyan ang boss. Pag wala ang boss, ikaw ang umaastang boss. May mga ganun tayo, baka magulat na lang tayo. Sabi nga, maganda yung huling bahagi. Ang binigyan ng marami, inaasahan din ng mas marami. Pero ang punot dulo, sana po, hanggang sa huli, may nakakakita man o wala, may tumitingin man sa iyo o wala, gawin natin ng matapat ang responsibilidad at tungkulin na nakaatang sa atin. Bilang pari, bilang magulang, bilang profesional, bilang estudyante, bilang mamamayan, may nakatingin man o wala, pagsumikapan nating makasunod ng tama. Amen?